Cielo, good morning. Morning, sir. Oo, good morning din. Morning. Everyone, Janelle, Rene, Morning yung po. mga nandyan. Oh. Yan. Si Cielo, si Melinda. Oh, Good morning po, sir. And then the rest natin. Princess. Ayan. Okay, ayan o. Merong ano yung si Rafael. Yung parang ano. Pero, if you are off cam sometimes because we couldn't be able to open the Zoom because of data transmission, mahina ang data, di ba? So you have to close your phone, parang gano'n lang. But be sure, if you are off cam, there is supposed to be picture. Nandiyan ang picture natin. Sige, sino kukuha ng picture natin para sa attendance natin? Meron ba? Kuya Rafael or Ate Jen, please. Okay po, sige po. Ako na lang po. And then put it on the GC. Hiwa-hiwalay na tayo ng GC ha. Hindi na tayo yung nandun sa iisa. Okay po. Smile. Smile. Next po. Next slide. Yan, next slide. Last slide na po. Smile. Last slide. Done na po. Nandyan sila Janelle sa last slide. Isa pa, hindi po naka-off yung naka-on. Wala na, hindi ka na ano, okay lang yun. Sorry po, kasi nasa labas kasi ako. May name naman po. May name naman. Huwag ka mag-alala. Kasi Thank you. Hindi din alam kung saan kang nasa ang slide pagdating sa ibang tao, magkakaiba tayo ng laman ng slide. Ganito, pag nagpipicture taking tayo, pag nakasara yung inyong camera, huwag nyo nang buksan. Kasi, di ba, nag-take na yung first slide, nandun ka naman sa dulo. Inopen mo yung camera mo, pumunta na ngayon yung mukha mo sa harapan, halimbawa lang. Tapos, next slide naman na yung ano, wala ka na din doon. Kasi lahat ng nakabukas ang camera nasa unahan. Ganon. Pagkatapos, yung mga hindi nakabukas sa dulo. Consideration there, nandun ka sa dulo, tapos bigla ka mapupunta sa unahan. Absent ka na yan. Okay. Yun ang ano niya, no? Hindi siya alphabetically arranged. Na ano, noona muna niya yung mga numbers. Depende yan, di ba iba? Okay. So, bakit kaya? Ilagay mo yung picture natin sa GC. Yan. Jenny. Huwag na dito sa ating chat box kasi mawawala yan. Okay po, sir. Noted po. Save na din po, sir. Alright. Kayo din, pag na-post na sa GC natin, tingnan nyo kung nandun yung inyong pangalan kasi baka mamaya ma-absenan kayo ni secretary. So you will prepare an Excel file for that. Okay? Di ba may sulit? May sunog. Saan yun? Alright. Our task today is to understand the office professional's responsibilities for efficiency and productivity. So, as much as possible, if we are responsible employees, we have to attain greater responsibility, yun na din yun, and then we have to attain also higher production or productivity. That is, if we are performing well to the optimum level. But we have to consider the difference between a machine
and a person. Productivity with respect to the machine, how much does a machine can produce in 1 hour? That is, because the machine is constantly working, operating, depending upon the number of hours required by the company. 24 hours production, okay, so be it. But for humans like us, productivity varies. Nagbabago-bago. Hindi tayo pare-pareho ang kakayahan na mag-produce ng output at hindi rin tayo pare-pareho ng health araw-araw para ma-perform yung ating mga gawain sa loob ng ating mga tanggapan. The greater challenge for us, of course, is to perform what is being assigned to us by our managers, supervisors, or even owners of our company. Okay. But of course, they are always expecting that we will perform our duty with the greatest efficiency and highest production or productivity. We can never deny the fact that they hired us, no? They hired us in exchange of our service as employees. Same thing happens if you are the owner of the company. You would also give due respect to all your employees in a manner that is acceptable, no, with the labor standard or company standard that is at par with what they are receiving per day or per month. Hindi, sinweldohan kita. Dapat ito ang matrabaho mo. Hindi ganun. Alalahanin natin na bilang may-ari ng negosyo, tayong mga may-ari ng negosyo, katuwang natin ang ating mga kawani o empleyado na nag-aakyat ng mga milyon-milyon para sa ating negosyo. Kung wala sila, di ba? Kung wala sila, walang mga empleyado, wala rin yung wala rin yung ating natatamasang milyon-milyon sa ating negosyo. So, it is a reciprocal in nature. You give, you receive. Ganon din ang employer, you give and you receive. Okay, so wag mo laging ipamumukha sa empleyado mo na kaya ka hinire dahil ito ang trabaho mo. Di ba? Okay, so dapat there should be what? Complementary of work between the employee and the employer. So that is what we mean by harmonious relationship. Then if there is harmonious relationship, there is greater efficiency and higher productivity or even highest production that we are expecting. Now, what is the difference between effectiveness or being effective or being efficient? Yan. Ano bang kaibahan? Simple lang naman, di ba? When we are talking of effectiveness, reducing a desired, no? Means reducing a desired or definite result. Okay? Ito naman, on the other hand, means producing a desired result. Alam mo, may mali dito sa atin. It's not reducing. Producing a desired result. Wait lang ha. I-edit ko lang. Mali ang aking Tagalog. Producing desired result. Yan. Producing a desired or definite result. Okay. Pag efficiency naman, on the other hand, means producing a desired result with a minimum effort, expense, and waste. So, minimum effort, expense, and waste. Walang matatapon, talagang walang masyadong gastos with lesser effort. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito ang konkretong halimbawa ng ating effectiveness and efficiency. Okay?
considering there are 2 farmers, nangungupahan lang ng lupa. Itong 2 farmers na ito, binigyan ng may-ari ng lupa ng tig 50,000 pesos. Tig 1 ektarya ng lupa na sakahin. Of course, the goal is to produce around 50 sacks of palay at the end of the cropping period. 50 lang ang requirement. That is the standard. Okay? Now, baga humayo kayo, gawin niyo ito ang inyong puhunan, ito pagyamanin ninyo pa. So after 3 months or 3.5 months, during the cropping period, here comes the condition or the scenario. Okay? Farmer A was able to produce 50 sacks. Then, Farmer B was able to produce 60 sacks. Ano ibig sabihin nun? Diba? Sino ang effective? Sino ang efficient? Okay? Farmer B. Farmer B. Alright. Farmer B po. Yan, iba-iba na kayo ng sagot. Alin doon? Yung efficiency po. Si Farmer B. Alright, sabi ni Divine, efficient daw si Farmer B. Tingnan naman natin yung chat, baka may laman. Ay, wala. Walang nakalagay. Ayan, Farmer B is efficient, sabi ni Haiko. Farmer A is effective. Yan. Tama naman. Diba? Farmer A is effective, Farmer A is effective. Sabi ni Miranda, Miss Miranda, and April. Farmer B is efficient, Farmer A is effective. So, I know you have the same answer. Tama ba? Sino naiibang answer sa inyo maliban dun sa paulit-ulit na? Kay Caroline, kay Maria Wedgie, Pressy, and then here comes, sino ba ito? Tanggalin mo yung pangalan mo dun sa BISOA 2023, Miss Golondrina, kasi hindi makita yung pangalan mo. Oo, siya si Armela. Yan. O sino naman tong 99627? Lagyan na apelido yan. Okay. Divine, palitan mo muna. Tanggalin mo yung 13 BSOA. Yan. Alam ko naman na BSOA kayo lahat eh. You can bring with you, beside you, your merienda, your coffee, your lunch, para hindi na kayo mayat-mayat tumatayo. Okay? Wag lang, yung paghigop ng kape ay naririnig pa ni Abigail. May ganun kasi, humihigop. Naka-open naman ang microphone. Okay. Naintindihan mo, Abigail? Thumbs up na lang kayo pag wag nyo na i-open yung mic. Thumbs up is, yung ganito, okay na yan. Na ibig sabihin, naintindihan ko. Naintindihan din ninyo. Alright. Ayun kay Lara. Okay. Yung kay Lara, ang sagot, both farmers are effective, but Farmer B is efficient. Kasi, bakit ganun ang sagot ni Lara, yun, ay, ang goal natin ay 50. Si A, Farmer A, na-meet niya yung goal, 50. Si Farmer B, na-meet din niya yung goal, 50 rin. Sumobra nga lang. So, kaya doon nagkaiba. Nagiging efficiency B. Pero si A hindi. Pero pareho silang effective. Ayan. Palakpak kay Lara. Virtual clap. Yan. Kaya heart kay Lara. Yung heart ko napunta kay Cielo. Okay lang. Nadulas yung mouse eh. Okay. So that is it. Now, if we are going to translate that in real world of work in an office,
it varies. Hindi pare-pareho. Araw-araw, yung stamina natin, yung ating, what do you call that, yung ating energy varies. So your productivity, no, is measured differently. Probably, siguro, pwedeng sabihin nyo, monthly, meron tayong evaluation, doon malalaman kung effective ka o efficient, yung ganun yung ating ginagawa naman. So, hindi mo susukat yung productivity sa pamamagitan ng di ba, pagtingin. Hindi ka gaya sa farmer, nabilang mo eh. E pabibilangin mo. Ilan ang na-type mo? Na-type ko lahat yan. Ang kapal. 10 pahina. Yung 10 pahina na siksik liglig, na-type ko yan sa loob lang ng 30 minutes. E paano? Susunod na minutes, susunod na hour, susunod na oras, wala ka nang ginagawa. Pwede bang ineffective ka na? Inefficient na? Hindi rin. Di ba? Also, got the correct answer but not recognized po. Sino yan? Si Jenny Lynn? Asan yun? Ako, yan pag ano eh. Both effective but efficient yan. 10:56. O may palakpak din si Jenny. Heart na lang. Ito. Tawa ako. Yan. Kasi, na-miss out ko. All right. And so, pag ganyan ang gawain natin sa opisina, dapat kailangan natin matutunan ang efficient workers are productive. Kailangan natin matutunan ang time management. So, kailangan natin matutunan ang time management so we could be able to attain greater productivity. Now, number 1, establish priorities. So, how do you establish priorities? Yung gawain nung kahapon na hindi natapos, dapat unahin sa susunod na araw. Ganun yun. Hindi tatabunan lang yan. Now, what are priorities? O, routine activity mo, hindi kasama niyo magtimpla ng kape, mag-make up sa umaga, mag-ayos ng kilay. Walang tinatawag na routine. Ang routine mo, sumagot sa telepono, mag-ayos ng mesa, mga files, nandiyan sa drawer, open natin ang computer, check natin ang ating emails. Okay, those are your routine activities. Check ang emails, check ang messenger for the company, hindi messenger ni kumare, ni kumpare. Ano lang yan, side lang yung mga ganon. Hindi po pwede yung personal hanggat maaari. Pero we can never do away with our personal messages with our family because we need also to attend to our families, family needs. After all, we are working for our family. Yung mga friend, mga chikahan, medyo naman, bawas-bawasan natin. 1 minute para kay kumare, chismis sa kapitbahay, nasagot mo na yung 5, tama na muna yan. Okay, susunod na oras, may nag-pop up na si kumare ulit. Sagutin mo ulit, 1 minute lang lahat. So, ibig sabihin, yung routine para dyan sa pagsagot sa messenger, besides sa kakasawa din naman. Diba? Lalo na pag walang kakwenta-kwenta. Diba? Para lang masabi ni kumare o kumpare, i-snub mo ko, sinisin-zone mo lang ako. Diba? So, dapat, sagot ka lang, wait lang mare ha, may natin na ng kliyente. Pwede naman ganun kung hindi importante. Diba? Okay. So that is establishing priorities for work. Prepare daily to-do list. Alam nyo ba yun? Yung to-do, yung tutuusin. Diba? Sa notebook, lagay mo, kumari ito yung notebook mo. Diba? Yan. O kaya, notepad na lang. Lagi ako may ganyan. Lagay mo lang yan, to-do. Number 1, concern of Mr. Junior with natin,
boss on PM. Kunwari, notebook to, notebook. Lagyan nyo lang, papel. Number 2, pay, ABC company for purchases for computer. Yan. May binili kayong mga ganito lang. Number 3, remind accounting office. Okay, payroll. Salary of janitor. Kalimutan kunwari. Priority yan, mga ganyan. Number 4, okay. 1 PM meeting of Boss M. Kunyari si Boss M with XYZ company. Ano pag-uusapan lang? BD. Di ba? Mga ganyan. Punuin mo yan. Maghapon mong gagawin. Sa maghapon. Kasi madali. Wala ka makalimutan. Wala ka malilimutan. Ibig sabihin, you are doing this review. Sino ang mga gumagawa pa niyan? Yan ang tanong ko. Kaya wala nang gumagawa. Ayan, ang dami. Nagtaas sila ng mga kamay. Yan. Gagawin nyo yan, wala kayong makakaligtaan. Pag lagi yung ginagawa yan, tatagal kayo sa trabaho, mai-inlove kayo sa trabaho. At yung trabaho mo gustuin din kayo. That is one of the ways how you will become effective and efficient also. And then that is one of the ways how you will become organized. Wala kang makakalimutan. Kung meron man, yung mga less important na yan. Pero pagka ganyan, kitang-kita mo. Lagi mo ilagay sa dulo, kunwari, sa dulo na, kunyari, pang 100 mo nang gawain. O, diba? File important papers. Ibig sabihin, gagawin mo yan sa pagitan ng 4 p.m. to 5. Filing, indexing, sorting, coding, etc. Diba, Vina? So, ibig sabihin, ito na yun. Huwag naman yung 4 o'clock, nagpe-makeup ka na, nag-aayos na ng buhok, o hindi pa uwian yun. Dapat ang pag-aayos ng buhok at kilay ulit, 5 p.m. Yan. Uwian ko na yun. Hindi uwian ang 5 p.m. Tandaan nyo yan. Hindi pa uwian ang 5 p.m. Ang uwian talaga ay 5:15. O 8 to 5 kayo baka naman 9 to 6 kayo. Basta, lagi yung dadagdagan ng 15 minutes yung uwian para ma-impress yung mga employers natin sa atin. O ngayon, dahil 5:30 ka na umuwi, wala naman na rin bayad yun. Isipin nyo na lang, pagdating ng araw, huwag naman magkasakit ang anak nyo, medyo madalas kayong absent, o di ba, asawa ninyo, di ba mga ganon? So, ibig sabihin, may patawad yung ganyan kasi nakikita nila na the days before, you were so very religious in coming to your office without any tardiness. And you went home late in the afternoon. And of course, they are very much impressed with you regarding that. Okay, but this is still, that is your own discretion if you would want to go home at 5. Basta sinasabi ko lang, sa klase ko, hindi uwian ang 5 p.m. At hindi pag-aayos ng kilay at make-up ang pagitan ng 4 to 5 p.m. Okay? Nakikuha mo dyan, Lloyd? Wala naman akong aayusin make-up Sabi naman ni Jan Lloyd. Hindi naman ako nagme-make-up, sabi niya. Is. Diba? Paano ginagawa? Nagme-messenger na, naglalaro na ng ML, Jan Lloyd. Nag-ML na. Makita kayo ng boss.
Another one, alam mo yan. Teka, wait lang. Naiwan yung message. Yan, erase na. Ayan. Sabi ni, ang dami pa sa stick, yung to-do list. Ano yan? I-note na po sa daily planner. Wait lang. Caroline. Sa daily planner kasi ang problema, minsan di mo alam kung saan date mo nilagay yun. Iba naman yung to-do list na sa papel na isang diretsyo lang for the day. Kasi pag nasa daily planner, minsan nahirapan ako sa daily planner kasi hahanapin mo kung anong date. No? Pero ang ilalagay lang sa daily planner, yung mga important lang na dapat hindi na wag ulit. Yan. Pero yung to-do list na sinasabi ko, yun yung work mo or task mo for the day. Yan. Kasi kung ilalagay mo naman lahat sa daily planner, diba di ang gulo-gulo doon. Diba? Kasi ang daily planner minsan maliit lang yung space. Unless meron kang notebook na parang daily planner na kasya yung work for the day. Okay? Scratch paper lang. To-do list. Pagkatapos, pag na-attenan mo na lahat yun, check mo yung unang item. Pagkatapos yung naiwan doon na hindi nagawa, yung ililipat mo sa next day. 5 p.m. pa lang ng hapon o kaya 4:30, gumagawa ka na ng to-do list mo. Yan ang mga natin bilang office ad. We want our office to be organized also in terms of activities for the day. And then, keep schedule. Yan. So, nakasulat din yung schedule. Intact ang ating schedule. Handle paperwork as quickly as possible. Yung may itatapon na papel, diba? Class president, will you kindly remind me to send the module to our GC later? Okay, para may mababasa kayo. Kasi nakakalimutan ko matanda na lolo niyo. Ngayon, handle paperwork as quickly as possible. Yung mga itatapon na papel, huwag nyo nang isama dyan. Ilagay nyo sa isang lagayan na pwede nyo ipahingi sa janitor. Na unless otherwise there are signature, there are confidential, yung isisread, ipahingi din sa janitor. Hindi yung isasama nyo dyan sa mga files para merong basura at saka may hindi ganun. Okay? So, you have to handle paperwork as quickly as possible. First in, first out. Ganun. Okay? Segregation daw, sabi ni Carol. Sabi ni Roslyn kanina, set reasonable time limits doon sa ating schedule kanina. No? Kumbaga may oras ang parang inuorasan mo yung sarili mo because you want to attain greater productivity mo. No, you want to impress your boss without others knowing na gano'n ang ginagawa. Pero, hindi mo kasi pwedeng maganda kang influence din sa ibang staff o kaya ibang employees kasi you are doing the right thing. Ito yung mga natututunan sa office ad pag nasa PUP talaga yung how to organize. Besides sabi nga, sir, alam mo, na-promote na naman ako. Mga ganun, mga graduate na estudyante. Nakakatuwang isipin na, maski sa pagtuturo, alimbawa na, pagturo naman kayo, sabi ko sa office, niningitian lang ako, ibig sabihin dahil maliit lang ang pera sa pagtuturo. Ayaw nila. Mas gusto na nila doon sa, anong tawag doon? Mga corporate kasi BPO kasi nakakakuha sila ng mas malaking sweldo. So, ang hirap kumuha ng tigyan sa office ad. Kasi pag nasa korte ka, diba, mahal ang sweldo din sa korte. Iba pa yung per page. Pag nasa korte ka, stenographer ka doon.
pag tinake down mo yung minutes of the case proceedings, di ba syempre shorthand yan, steno. Pagkatapos, tatranscribe mo yun. A legal paper, left margin 1 inch, top margin 1 inch. Double spacing, 14 ang font, 14 ang font, di ang lalaki. E di konti lang ang matype. Sabi nila ngayon, 20 pesos per page. Pera na yun ng stenographer. Di ba? O, ang dami nyo palang pinagkakakitaan pag-graduate kayo ng officer. So, ibig sabihin, class, wala. Mas gusto na nilang mag-court stenographer o kaya nasa corporate world kasi the salary is pleasing. Pero okay din na magturo, Kenneth. You might want someday, Albert, Wedgie, Welgie. Diba? You might want to teach someday. Masaya. Masaya magturo. Kasi you've got to talk to people of different walks of life. Ayan. Iba-iba ang karanasan. Unlike in the office, pareho lang naman tayo doon. Tutuusin. Diba? Boring nga yung mga kasama na natin minsan doon. Kaya ang ginawa ng sa opisina, naggawa na ng faction para may awayan. O ibig sabihin, exciting. Kaya sabi ko minsan maski sa mag-aaway yung mga dapat, ayan, that is healthy in company. Okay yan. Diba? Nag-aaway daw yung kabilang faction at sa kabila. Natural na, mas wag lang papatayan. Diba? Okay yan, away-away, principle lang yan. Diba? Sipsipan sa boss, ganyan. That is natural. Diba? And then we are all ready. Missions are supposed to be ready. Hindi ko sinasabing okay. No? Sinasabi ko lang na okay dahil siyempre, hindi wala naman tayo magagawa eh. Diba? Na aaway-away ang office mates natin. Pero kung sana walang away, mas maganda. Pero yun ang normal. Yung merong kampihan, merong faction, merong palakasan, lalo na pag malaki ang kumpanya. Natural yan sa maraming opisina. So as manager, someday kayo, you should know how to handle also. Turuan nyo sila. No? Pag diniscuss mo to, mag-invite kayo ng guest speaker about time management. Tingnan mo lang. Diba? Pag nilatag mo to, i-check ko, sabi mo, manager ka kunwari. Titingnan ko kung may to-do list kayo. Okay, during the interview, pagpasok pa lang ng empleyado sa HR, ikaw ba bilang empleyado, gumagawa ka ba ng to-do list? Baka hindi niya alam yun, diba? Turuan na natin agad. Kasi ito yung mga these are the routine that often than not, these are the neglected part of our duty as office professional. Even as ako chairperson na ako, chief naman na din ako dyan sa isang nagagawa pa rin ako ng ganyan. Diba? Kaya nga minsan, hindi ko tinatapon agad-agad yun kasi tinitingnan ko kung natin. Maitatapon yan siguro next week pa. Yung mga kahit na checkan na yung gawain. So, ibig sabihin, that would make ourselves easy to organize our work program. Hindi dahil matanda na si teacher, matanda na si manager, kayo mang bata din na empleyado ay nakakalimot din. Totoo, proven yan. Bata naman yung mga staff ko. Bata naman sila, 25 years old, 29 lang sila. Pero sino nga pala yung dumating na natin kahapon? Asa mo nilagay yung file na ganito? Meron po ba kayong binigay? Diyos ko, sabi ko ganyan. Makakalimutin kayo. Alam mo minsan, maski nasa office ako, may logbook ako, pinare-receive ko pa sa staff. O ayan, i-receive mo. Katunayan na ibinigay ko sa iyo, baka iwala mo yan. Kasi minsan, ganun eh. They too should organize their work. Okay, simplify repetitive work. Yan. Ulit-ulit natin ginagawa, no? Make it a point that we already have a system of doing it in automatic. No? Automatic yan. Yung mga repetitive work, you should know how to do it. Hindi parang pag driver ka, di ba? Magpe-preno ka, titingin ka ba sa preno?
bago ka pape-pray. Siyempre hindi kakapain mo lang yun. Kasi paulit-ulit mong ginagawa yun eh. Magkakambyo ka para sa gas, 'di ba? Or accelerate ka. Hindi mo tinitingnan yung paa mo, automatic lahat yan. So, when we are doing it already for several times, make it so sure that it's very simple for us to do because that has already been done in the past or it is a repetitive work. So, remove non-essential tasks or activities. No? Discipline yung selves. No? Disiplina daw natin. Sabi ni Roslyn. Pero, mahirap naman yan, Mary Christine. Christine yung sa timer. No? May timer ka para sa 9 o'clock na. Ito na ang gagawin ko. Bigla ka naman mag-shift. Eh, hindi pa. Ginagawa mo ito. Smooth na smooth mong ginagawa yung 8 to 9 mong ginagawa. Hindi pa tapos. Gusto mo talaga kasi matapos. O 9 o'clock na, iba na ang gagawin ko. O, di ba? So, parang siguro, ibig sabihin ni Christine, yung set timer, at 9 o'clock, ito na yung ginagawa ko. 10 o'clock, ito na. 12 o'clock, ito. Another 1 o'clock. Parang inuorasan mo yung progreso sa isang araw. So, para naman siguro kay Christine, no dull moment. Kumbaga, walang siesta time para sa kanya. Pero mahirap din yan. Christine, you are setting time. Ilang oras? Kung 8 hours yan, every hour mayroon kang task. No? Pwede siguro gawin nyo, MWF, ito yung ginagawa natin. Tuesday, Thursday, ito. Yung or make it a point that all the all the hours from 8 to 5 are filled with work. No matter what work is that. Okay? Alright, priority all the list on your to-do list. Sabi ni Teresa. Kaya nga, diba? Perform task correctly for the first time. So, ibig sabihin, pag nagawa mo ng tama during the first time, more or less you could be able to do perfectly for the second time or the third time. In that case, no? Diba? Pero hindi naman natin siguro sinasabi na you have to do all the works perfectly. We are not looking for perfectionist employees. We are only looking for employees that are working religiously. No? They know their limits, sabi kanina. Diba? Ni Roslyn. Yan. And then, next is, develop a procedure notebook. Notebook talaga, class. Biro mo, sa makabagong panahong ito, magno-notebook pa ba tayo? Of course, yes. Diba? We have to use a notebook. Maliit lang naman. What if naglobat ka, may hinahanap ang iyong boss? Diba? Sige boss, magkano muna ako mag-charge? Diba? Eto, may magandang si Carlo. Yan. Task in order of priority. Urgent and important. So, hiwalay pa yung urgent sa important, ha? Dalawa ang kanyang ibig ipakahulugan. Tanungin natin mamaya si Jose. Urgent but not important. May degree of difference. Padali ng padali. No? Important but not urgent. So, yung urgent talaga, emergency. Not important and not urgent. Di ba? Ang ganda, may grading yung kanya, papapa ng papapa. So, importante. Kumbaga sa kumbaga sa kalsada ano ba unang padadaanin? Ambulansya. Pangalawa, fire truck. Pangatlo, yung sasakyan ng mga may diferensya. Pang-apat, yung mga kariton na siguro. Di pala. Yung mga mababagal. Di ba? Pang-apat, may ganon. So, ganon yung tinutukoy niya, no? Yung ni Carlo. Carlo, asan ka ba? Reports. Ayan. Si Sir Carlo. Malawak ang experience si Sir Carlo. Kasi na-figure out niya yung urgent and important. Magkaiba yun, ha?
Urgent but not important. Important but not urgent. So there is degree of difference. Are you a manager, Jose? Joe na lang, Joe. Tama ba? JC na Lostos. JC. Nag-a-apply pa po for higher position pero Dati. O ngayon. ngayon po hindi pa po. Ina-applyan ko pa lang po. Pero it's one of Pero the lessons ko na na Yes. parang tinuturo po sa amin ng current manager ko. Yung po Okay. yung approach niya. Yeah. Yun ang problema ko din eh. Minsan nauna na talaga kayo. So more or less you already know what is being discussed here. So everything should be in passing lang. Eh mabibilis lang ang mga lesson dito eh. Okay? So what do you do? What do you mean by urgent? Bigay ka nga ng concrete example ng urgent work and important work na dapat unahin. Okay? Ano yung urgent task? Ano yung important task? Sa trabaho mo na lang, share mo sa amin. So for example po yung urgent and important po is pag nandyan po yung client and magbubukas po siya ng account, syempre important yun dahil kita ng company yun pag nakapag-apply yung client. And urgent yun kasi andyan na siya eh, pipirma na. So mas maganda na asikasuhin mo na yan yung pag-apply ni client. Okay. So, given two things, dalawa kunwari, maaring yung isa ang concern, urgent and important. Ito naman pangalawang tao, urgent but not important. Pang-apat na tao, important but not urgent. Yung pang-apat na tao, not important and not urgent. Sabay-sabay silang dumating lahat. Diba? So ngayon, tatanungin. Sabi natin kanina, tanungin na natin lahat kung ano ang mga concern. Mamaya pag-uusapan natin yan sa susunod. Diba? So parang, eto, malala ang problema. So parang ganun yun, ano? JC, pinakamalala, mas malala, malala, hindi malala. Oh, yan. So later we will talk about appointments, about visitors. Time wasters, excessive socializing. Yun daw ano, mag-CCR, nagkita-kita sila kumare sa accounting department, sa HR department, nagkita-kita sila sa CR. O doon na nagkwentuhan, di na nakaalis. Nangyayari ba yon? Ha? Opo, loitering. Akala ko sa school lang may loitering. Diba? Wait lang ha, tingnan natin. Tingnan muna natin yung mga nandun. Sabi ni RJ, time po is reminder lang po, hindi naman need na iwan at lumipat sa ibang work. Mas okay po yung maging reminder lang ito para alam mo yung oras na nilalaan sa mga gagawin na ito, then lipat na sa susunod pagtapos na yung unang task. Control mo naman yan, RJ. Ikaw magkocontrol ng sarili mong gawin. It's easier to keep tabs on your task using a notebook. And you won't have too many distractions compared to using phones. Tabs lang, okay din yun. No? On your task using a notebook. Madaling maghanap. Kaya lang, pag marami na namang tabs, diba? So you should learn how to remove the tabs also. No? Kapag notebook mo naman yan, kahit paikot-ikutin mo yan, alam mo kung saan nakasulat yan. Diba? Pag notebook mo yan. Okay? And then, yun sa phone, soft copy, yun sa notebook, hard copy. Backup copy mo yung nasa phone. Yung hard copy mo, di ba, hindi mawawala kung hindi physical na mawawala yung hard copy. Pero soft copy naman, pwede rin mawala kung aksidenteng ma-delete or manakaw yung phone. So whatever it is, di ba, merong pros and cons naman yung dalawang yan. Pero it's again good to know that
We can now store with our phone. That's like in the past, lang talaga. Ngayon, meron tayong dalawang option. If you are comfortable using the phone, and if you have your extra battery or ano tawag yan? Phone, ano tawag doon? Yung backup battery, Power bank. power bank, hindi ka talaga mawawalan ng power. Okay? On the go ka lagi. Diba? Pero kung nabibigatan ka dyan, dahil may marami gusto, magaan lang yung dala-dala eh. Parang ako, as much as possible, yung bag ko, magaan lang, pero malaki siya. So, para pag namalengke ako, doon ko na rin nilalagay ang mga pinalengke ko. Di ba? Urgent tasks are those that require immediate action, while important tasks are those that contribute to a long-term goals and objectives. Wow, ang galing-galing. Alam nyo, hindi ako nagbibigay ng mababang grade kasi alam nyo kung bakit. Ang gaganda ng mga inputs ninyo no? Yung nakakatuwa na natututo din tayo, kayong iba, dyan sa input ng ating mga experienced office employees. So lahat ng mga ganitong perspective regarding what we are discussing, nakakatuwa. No? Kaya ang grade ko madalas puro flat 1 at saka mababa na yung 125. So ano ba ang flat 1? 97 hanggang 100%. Yan. Ano naman ang 125? 94, 95, 94, 95, 96. Yun ang range niya. O, di ba? Puro kayo line of 9 pala, 1.5, line of 9 pa rin. And then another one is disorganization. Maaaral yan ni President natin dahil ka-GC naman niya yung ibang presidente, maitatanong niya yung paano ba mag-grade si Sir? Mataas ba? Chika-chika. Maalalaman ninyo. Yan, disorganization. Walang ka-organize sa buhay. Time wasters. Ineffective communication, part of excessive socializing. Ano kaya pinag-uusapan? Diba, pagbalik mo sa office, meron na namang naiibang balita. Ibig sabihin, that is not healthy among employees. Okay? Gamitin ang slack time or excess time on other tasks na pwedeng gawin instead of magpatay oras lang. Yan, sabi ng TV, like some urgent business, impacting fraudulent activities, no? Example of important providing support to trainees or agents. Kasi yung urgent, actionan na ngayon na. Yung important, pwede naman mamaya. Di ba, Kenneth? Yan. Yes po. Kasi, support kasi yan Support. Ititrain natin yung empleyado, medyo mahina. Sige, mamaya na lang. Kaya naman gawin niya ng 4 to 5 p.m. na. Pero yung yung urgent, merong empleyado natin, nag-disval ko ng pera. Di ba? So, agaran yan. Kailangan gamutin. No? In order to control the damage. Okay? Hindi na po tapos isang topic, may bagong topic na naman na i-discuss. Tama yan. Okay? So, multitasking is yun yung kanina yun, di ba? Yung dinidiscuss natin. Alright? Important task. Nandun pa rin kayo? Alright. Tapos na tayo doon sa urgent and important. Alright? Next. Professionals, kayo, tayo, your duty as far as public relations is concerned. Number 1, handling visitors. Yan. What is your work, Kenneth? I'm a trainer po. Now, how will you greet your visitors? Or how do you greet your visitors rather? Usually po kasi sa training team, we don't have much visitors, but we were instructed, or we are
or we have an alignment na when we have visitors, of course, we greet them with respect, with enthusiasm, and we would also shake their hands. Tas introduce po sila dun sa other members of the team. Mhm. So, dahil sila ay team builder ka ba? Trainer po. Sa training team po ako, iba po yung sa operations, yung team leader compared po sa trainer. However, almost same lang po ng function. Ang kaibahan lang po is pag product trainer po kasi limited time lang po namin nakakasama yung trainees kasi ma-hand over po sila sa production or sa operation. So yung team leader po yung nagre-receive or sila po yung nag-handle dun sa mga trainees. So ibig sabihin, ang company nyo ay provider Yes po. ng training? BPO. Yep. Oh, that's nice. How much do you charge? Kunyari, invite kita sa isang event na magtotalk ka about mga ganito, handling people, ganyan. That I'm afraid hindi po ako sure kasi may NDA po kami, may parang stipulations po doon na hindi po kami pwede mag-disclose. And also po, hindi rin po kasi ako, parang hindi po allowed sa amin na like for example may invite in such, say for example if may occasions ganyan, but yun po yung sa handling visitors, same thing po nitong nasa slide. Yan, nandyan po yung halos lahat po nung nandyan nung naka-indicate dyan, ginagawa po namin yan sa training team po namin whenever we receive or accommodate visitors. Okay. So since you are you are always at all times abiding with the policies, rules, and regulation of the company. Now, since it is stipulated, no, and you are perpetual worker or professional in your company, so that is good because you do not want to disclose everything, di ba? Anyway, for classroom discussion naman kasi, nobody would say, nobody would leak. No, ano natin dito, pag classroom discussion kasi class, we are protected with academic freedom tayo. No, tandaan natin yan. We are protected with academic freedom. So, anything na diniscuss dito, na pag-usapan kasi namin sa klase namin, sa klase nyo lang yun. Yung ganon. Sa ibig sabihin, baka kasi may makasuhan, mayroong makulong dahil yan. Anything that is part of the academic freedom, no, you are batas naman yun yan, na talagang we are governed with them. Well, pag part kasi ng income mo, kunwari in-invite ka naman kasi, tapos nag-talk ka, binayaran ka, di ba? Baka kasi bawal talaga. Di ba ganun? Bawal naman yun. Okay? So, meron tayo dito, mga sinasabi, keep busy, maghanap ng magagawa or dutas at tapos. Always make smile to the visitors. Simply greet polite. Alright, be hospitable. Pero ang babait na ngayon ng mga empleyado kahit papaano. Diba? Medyo ano na talaga. Supervisor po usually yung nag-handle ng visitors. Yung mga staff, medyo ano naman tayo. Reply on this. Greet them with a smile and sincere. Nabitin yung ano ni Roslyn. Okay, thank you sa inyong mga response, Reggie, Roslyn, Mary Christine, Jeannie, Stella, okay? Camille, Cielo, Teresa, Jean again, and of course Kenneth, no? On there. In our agency, sabi niya, meron pang mahapon, greeting the visitor, introduce yourself and offer assistance to them. Kasi minsan,
kahit sabay-sabay silang dumating sa opisina, kailangan mo talagang tanungin lahat eh. Hindi bibigyan mo ng number. O next po kayo, hindi ito Cebuana na magpapadala ng pera. Ha? Na kailangan may number. Kailangan tanungin mo lahat kung anong concern. Baka kasi they are barking on the wrong tree. Yun. 30 minutes na nag-aantay, hindi pala yun ang opisinang dapat niyang puntahan. Hindi sana kanina pa, na-redirect mo na siya doon sa kanyang tamang tanggapan na pupuntahan. So be very careful of it because, time is gold. Sabi nila, time is precious. The person with whom, should be redirected to another office should have been there. Nandun na kanina pa dapat. Hindi yung after 1 hour pa o 30 minutes. Diba? Na-attenan na siya nun. At dapat siya ang nauna sa pila kung tutuusin. Siya na ang huli tuloy dahil tumambay pa siya sa office natin. Okay? Greet all visitors loud and clear. Keep the visitors informed. Wala yung boss natin. Hindi mag-a-apply pa siya. Ganyan. Make sure that they are comfortable and welcome. Yung iba may pakape pa. Diba? May patubig, no? I greet it muna if nagmamadali sila. Yan. Ano daw yun? Madami sila. Madami daw. Si Carol. Okay? Then, you assist visitors, making introductions, nandiyan na lahat. Handling delays and interruptions. Siyempre, alam naman nila na nakapila na sila. So, ibig sabihin, maa-attenan din sila. Lalo na kung iisa lang yung gusto nilang kausapin ng tao. Keeping appointments, schedule, avoid unkept appointment, refusing appointments, and canceling appointment. Sino yung mga receptionist sa inyo dito? Meron ba? Mga receptionist. Yung ang trabaho ay nasa front desk. Hindi front desk na nursing or ano. Hindi frontliner ang ibig kong sabihin. Nasa reception area. No? O yung kanang kamay ng mga boss, meron ba rito? Opo. Ayan. How do you cancel? And how do you refuse, Jenny? Alin po ang appointments po? Yes. First po, kapag po may na-receive akong email na requesting po yung attendance ng aking superior sa isang event or a meeting, kino-confirm ko po muna sa boss ko kung gusto po ba niya itong puntahan or attenan. Then if nag-yes po siya, babalikan ko po, i-reply ko po through email din po or kung paano po nag-reach sa amin yung nag-request, then sasagutin ko po ito na confirming attendance of the head executive assistant, blah, blah, blah. Then if declined naman po kung hindi po pasok sa appointment sa schedule ng boss ko. So, mag-i-email pa rin po ako ng regrets and magte-thank you po ako for inviting us po. Yung papunta sa office niyo. Yung mga walk-in po na wala pong appointments. No. May appointment na. Yes po. Diba? But you have to cancel. They will visit your office. They will come to your office and meet your boss. Kaya lang, you will cancel because of some important or equally important appointment by the boss to other company or yes po. a meeting. Usually po ang nangyayari po, if makakapag-antay naman po siya, ang boss ko naman po, very considerate naman po siya na kung nandyan na po siya, kung pwedeng ma-move po ng oras, kung makakapag-antay po siya. Pero if not po, kung talaga pong hindi na po talaga maaasikaso ng boss ko or maharap dun sa araw ng schedule niya po, i-reschedule na lang po namin siya kung okay pa rin po siya makipag-meet sa boss ko. Okay. Tama yun. Okay? Basta in a nice way.
Ang hindi kasi maganda minsan, yung hindi na bigyan ng sapat na oras yung cancellation. Halimbawa, papunta na yung kliyente. Ang problema naman kasi minsan sa mga boss, 8 o'clock, sorry, 8 o'clock yung first hour in the morning. Siyempre, kayo na mga executive, kayo na mga supervisor or executive din, kayo ang nag-schedule o kayo ang nag-handle, dumating, ay papadating, doon mo palang ika-cancel. Diba? Kaya as much as possible, hindi tayo nagbibigay ng appointment na 8 a.m. Kasi kung mag-cancel bigla ang boss, paano mo ika-cancel yung 8 a.m.? 7 a.m. lumalakad na yung tao. Di ba? Lumalakad na. Para sa Princess. Yeah. Princess. Oo, ikaw naman. Ako po, I work po with British people. So, mga nasa England po sila. So, I work as an assistant manager and coordinator at the same time. So, pretty much the same with Jen. Kapag ka po, kami po ng boss ko, meron po kami, naka-planned na talaga yung 1-year calendar. So, calendar for me is very important kasi at least you know the priorities, the importance ng mga events na nakalatag sa calendar. And kapag ka po magsa-schedule, I always based doon sa calendar na ginawa namin or yung schedule namin for the entire month. So when it comes to canceling naman po or rescheduling, of course it's important to filter out what are the top priorities. Again, it will vary on the environment or industry that you guys are working in, so or working at. And sa amin, I give priority sa clients kasi nasa healthcare industry po kami. So we prioritize when it comes to the clients na in need ng service namin. So ganun. And also yung mga flights, kasi handle ko din po yung mga flights ng boss ko going to the Philippines, going to other countries. So if yun yung pretty much flexible po yung mga flights na kaya namang i-reschedule, and at the same time nag-aalat talaga kami in a day ng boss ko ng araw na ng oras, kahit po lunch yan, kapag kaya namin ma-squeeze or kaya namin mag-reschedule ng time ng lunch niya, we would do it. So ayun po, I basically just check on the calendar and availability din ng boss. Okay, nice input, no? Excellent input. So probably, ang gaganda ng mga sharing natin regarding this. Pero ang pinakamahirap diyang gawin niya, refusing and canceling kasi. Because we already accepted the appointment prior, of course. And then the customer or the client make themselves ready to come to your office. And yet, pagdating, cancel. Sus Maria Josep, malaking usapin yan. Kaya nga, beforehand, before the time that they will arrive, nasa opisina pa sila, nasa bahay pa sila, i-cancel mo na. Okay? Cancel na bago maman. Yung refuse naman, the appointment maybe should have been made by telephone. Tatawag mo na yan para makipag-usap sa boss or magpunta sa opisina niyo. Hindi naman yan pupunta sa office ninyo para magpa-appointment. Hindi naman gano'n. Diba tatawag yan to make an appointment. Yan. Right then and there, if you would like to refuse the appointment, mas okay ito. Pero yung canceling kasi, yan ang nakakabahala. O pwedeng maraming natanggal yan sa trabaho dahil nagkamali. Di ba, RJ? Yes po, sir. Sige, RJ. You might want to input also. Ayun sir, sa amin naman po dun sa canceling appointments po kasi yun nga, direct din po ako dun sa boss ko. Ako po yung assistant niya. Doktor po dito sa UP Diliman. Usually naman po, hanggat maaari, iniiwasan po namin mag-cancel ng appointment. Lalo na po kung mga VIP po yung mga bisita na pumupunta. Halimbawa from DOST po, ganyan. Or accounting, kasi po kami po talaga yung binibisita ng mga director sa office dahil busy rin po yung boss ko.
Then, kung sakali naman, madalas naman po nangyayari ang canceling po ng appointment dun sa mga supplier po na may kailangan po sa amin. Halimbawa, nag-short notice po sila, tapos yung boss ko po nag-reply agad na sige, okay lang, na bumisita sila. Pero yung boss ko po kasi medyo may edad na. So nakakalimutan niya na may mas priority po pala doon sa oras na nag-okay siya. So yun po, in-explain lang po namin. Then minsan may complementary po kahit paano nagbibigay po kami ng food snacks para po maibisan yung kanilang parang ano bang tawag doon? Pagkadismaya dahil hindi nga po nila makakausap yung boss ko. Yun po. Tapos doon naman po sa refusing, syempre bago po ako mag-refuse, ako po kasi yung direct na sumasagot sa mga emails. So bago ko po i-refuse, tinatanong ko po muna ito sa boss ko. Siya po yung nagbibigay ng ng utos kung ano po yung dapat gawin para dito. Ayun po, sir. Thank you. So, ibig sabihin, maganda kung light lang yung ano natin. Light yung ating client, yung mga relax sila. Ang nakakatakot kasi yan, yung mga ma-refuse mo o kaya ika-cancel mo, yung mga lagi kong bukang bibig, yung mga kliyente na nag-aakyat ng milyon-milyon sa ating business. Yan yun eh. Pero yung mga limbawa, mga simple lang na problema, okay din yun. Pero maano kasi yan eh, ang tawag yan, it's very delicate sometimes because sometimes the situation cannot be controlled. Marami yan factors, pwedeng environmental, weather, diba? Pwedeng tao mismo, pwedeng yung mismong nature ng work natin, diba? Kaya nga, kung kinakailangan, magdagdag ng 2 manager para 2 ang kakausapin. Yan, ganun naman yun. If there is a need, kung kaya ng company, dahil halimbawa, multi-million naman yan, na company, di ba? Kailangan, dati 2 lang ang vice president. Ngayon, 3 na. Kasi because of the need. It is always an option or prerogative of the business to offer another position for vice president because there is a need. Dumadami yung kinakausap na matataas na tao. Dumadami din yung kailangan sagutin. So, kailangan hindi pinapilahan masyado. Now, if you can delegate the work to a lower like manager or assistant vice president, okay din. Then pagkatapos sa assistant vice president, manager. May assistant manager, sa assistant manager. Yung mga ganun. So, kumbaga yung mga nasa unahan ng battlefield, yun muna ang unang nasasagot pa para maiwasan natin yung cancel. Nangyayari yan minsan. Talagang, pero pag president to president, ibang usapin mo. Mga gusto ng kliyente, presidente naman ako, bakit hindi yung presidente mo ang ipapakausap sa akin? May mga ganun na demand ng so, lahat yan, aayusin yan. Okay? So, communicating tool, the telephone, is a powerful tool used to convey messages between the client and then the business. Yan. Telephone techniques, yan pag-usapan natin. Of course, you have to receive the message. Alam mo naman yung component nito. Actually, kaya hindi ko masyadong dinadaanan yung iba kasi meron din naman purposive communication kasi na subject. Kaya, doon pag-uusapan yung in-depth about communication. Nandiyan ang barrier, nandiyan ang receiver, sender of the message, the language, the tone. Yan, bahala na si purposive ko next semester. Yan naman ang pag-aaralan ko. Okay? Develop a pleasant voice. Wow, ano kaya yung pleasant? Jenny. Ako hindi ko maano na pleasant yung voice ko. Talaga siya maganda. No? Ano ba yung pleasant? Si Jay ba? Sosito. Yan. Saan ba si Jay? Nawala eh. Jay Sosito. Tama ba yung pronunciation ko, Jay? Yes, sir. Tama po. Sosito. Talagang yan ang name mo?
Apo. Sosito, JH-EY. Ayan, maganda ang boses si Jay sa reception, ang tawag niya. Develop a pleasant voice. Siguro, dapat mapag-aralan may do, re, mi ng voice mo. Oh, masarap sa pandinig. Yan, ganun. Yung mapag-aralan daw yung do, re, mi ng boses. Kumbaga, saan ka ba nandun? Mid-range, baritone, or the high notes? Parang ganyan, di ba Albert? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sasagot ka ng telepono, nasa higher do ka. Masakit sa tenga. Pag nandiyo, do, musta po kayo? Ano pong kailangan ninyo? Diba? Hello, good afternoon. This is ABC Company. How may I help you? Walang Ay kung medyo itaas mo naman kanto, siguro do, re, mi, nasa mi. Musta kayo? Ganyan. Good morning, this is ABC Company. How may I help you? Medyo okay na ba yun, Albert? Yung gano'n? Hindi ko alam eh. Kasi kayo nakikinig eh. Di ba? Ang din boses ko, sir. Ay, hindi rin maganda. Kasi paano ngayon niya, pleasant voice? Ilan na maganda boses dito? Taas ng kamay. Erna. Wala. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng sumagot ng telepono. Ano ba naman tayo? So, hindi maganda yung boses natin. Nakakaawa naman yung company natin. Wala may gustong sumagot sa telepono. Baka hindi marinig ng maayos at maganda. Kasi Dapat, sabi, sir, hindi monotone yung voice. hindi monotone. Ako, Diyos ko sa Dapat ganon. Erna, Oo. example. Sige nga, princess. Alam Oh. niyo, Miss Haiko, kayo nga gagawa niyan. Paano ba? Sige nga, yung Dapat, hindi daw depende po monotone. kasi minsan may mga company na alam mo na agad, ina-expect mo na agad na yung mga taong tatawag sa'yo, mga irate. So, syempre, pag jolly yung boses mo, mababad trip sila sa'yo kasi alam mo na agad na galit sila. So, depende pa rin po talaga sa industry na tinatrabaho. Alright, sige, nasabi mo. Pag irate ang tao, paano mo, good morning, how may I help you? Kunwari, ganyan. So, paano yung tone? Natagal ko na tinuturo to, pero hindi ko pa rin maaral eh. Sige, Paano? Ate Haiko, sagot mo. Si Ate Haiko, paano ba yan? Ano ba yan? So, matatapos ang ating office ad. Pinapasa ko yung bola sa'yo, ate. Si Camiel, baka may alam dyan. Paano? Ikaw ba sumasagot? Tinuturuan ko rin yung mga staff ko sa office. Kaya lang, ganun nga, may magiliw din naman. Kaya lang meron ding So, iba-iba eh. May baritone, may mid-range, may high note. Yan. O yung mga nasa call center dyan. Di ba dapat yung boses nyo? Alam nyo naman pag inbound di ba? Irate karamihan dyan. Pag inbound, lahat yan. Yung telephone ko, yung bill ko, hindi nyo inaayos. Para bang ikaw yung may-ari ng telco, hindi naman. Di ba? Agent ka lang, third party ka lang para isolve yung problema. Di ba? Sinasabi mo recorded. Nakakatuwa yung pleasant voice na yan. So, tama naman na, di ba, it varies depending upon the situation. Yan. Kung simpleng, alam mo naman, tumawag yung misis ng boss mo, so alam mo siya yun. Di ba? Alam mo naman na irate yung tao, di ba? Pag irritable ka, di ba? Irritable ka usap mo. Nagsalubong yung dalawang bato na maiinit, magbubunggo, wala daw mababasag. Di ba? So wala, ganun lang. Bolang kristal pa rin yun. Umiilaw-ilaw lang, walang nangyayari. So ganun yun. Di ba, Ses? Ang problema ng ating mga Pero ako naman, ako kasi pinabalandra sa office maski sa kliyente na personal pag meron problema. Ako ang pinapaharap nila, sir, nagagalit, sabi. Anong problema daw niya, sabi ko. Kasi hindi siya na-replyan. Matagal na daw siya nag-follow up folder niya. Ngayon, di pa siya kasi yung amin mga executives yung
At ang tuition fee dun sa amin, alam niyo ba kung magkano? 48,000, 60,000, gano'n ang 1 sem nila. Kaya siyempre, binubumangangaan yung mga staff pag may mali. Kasi nga siyempre, alam niyo ba, ito ba, binabayad ko na? Eh, napakamahal, tapos ito lang, sir, parang ano, alam mo, ang tao. Okay, so as I've been said about Pleasant Voice, it's up to us siguro to create our image as to Pleasant Voice, as far as Pleasant Voice is concerned. Speak distinctly. Yung walang kinikilingan, di ba? Same as with discreet, nakita mo yun. Discreet and is distinct. Yung fair, kanina magiliw ka. Pagdating naman sa kausunod mo, irate ka na din. Pambait ng kausap sa ibang linya, pagdating naman ikaw, empleyado, parang lagi kang bumuluntin. No? Be helpful and considerate. Yeah. Alam mo, pag sumagot tayo, mararamdaman ng kliyente na ikaw yung solusyon. Ikaw yung magsasabi ng solusyon sa problema niya. Eh hindi eh. Minsan, ang problema, yung sumasagot, problema rin ang sinasabi. Naku, nakakailang. Huwag ng problema din na isasagot kasi sometimes hindi maganda yung ano. Okay? Wait lang ha. Hihiramin ng charge. Marami ako empleyado dito sa bahay. Nagsisipag-aral. Mga next class na din nila, mga bata. Alright. Asa na tayo? Oh, dapat you are a blessing to others. Parang ganon. Hindi you are a destructor. Solution to the problem. Another one. Ask questions tactfully. Ayan. Bakit kasi patulungan mo na ng mga bata? May pasok kami parehas, oh. Okay. Mamute muna natin sila. Ibang section po ata sila. Ito kasi ang problema talaga natin naman. So we have to understand also. Ganyan ang technology. Kung may technology glitch, there are technology barriers. Okay? Ask questions tactfully. Huwag kayo misis ng misis. Maraming matanda ng tingnan pero miss pa. Ha? Hindi yan nawala. O naiinis yun pag gano'n. Ma'am kayo ng ma'am. May mga tao na ayaw patawag ng ma'am. Okay? Ayaw ng sir ka ng sir. Ayaw naman nila. Okay? Mr., Mrs. O ano ba dapat? Ate, kuya, ma'am or sir. Generic naman. Pero there are those people who cannot be able to understand why we are calling them ma'am or sir. Paggalang respeto. You can never argue with them. The thing is, dapat maintindihan na lang natin sila. Okay? Balikan uli natin yung ating chat box. Pasensya na kung hindi ako nababasa din minsan kasi syempre, time is running and then we need to finish. No? So as much as possible, yung I-rated, yung client, huwag sabayan. O, alam nyo ba na meron ako na-encounter sa telepono dati na sabi sa akin, dapat hindi ko na kinukuha ang Filipino steno. May kasi Filipino shorthand eh. Kasi hindi ko naman magagamit ito eh. Sabi sa akin, galit na galit. Sabi ko, ang gawin po natin ganito. Hindi pa ako nakakasabi ng isa. Meron na naman siya kasunod. O di pinatapos ko lang. Siguro mga 30 minutes kami nag-uusap. Alam mo, sagot ko, bibigyan po kita ng 1 linggo mag-isip. Sabi ko sa kanya. Kasi naiirita na rin ako eh. Because whether you like it or not, if you will not take up Filipino shorthand, you will not graduate. Ayan, sinasabi mo pa.
Hindi ko gagraduate. Kaya nga po, bibigyan ko kayo ng 1 linggo mag-isip. Tawagan niyo ako o tatawagan ko kayo. Hindi, ako na lang ang tatawag. Sabi niya, sige po. Goodbye. Pagkaraan ng 1 linggo, tumawag ulit. Sir, sorry. Kailangan ko po palang i-take yun bilang office administration student. Sabi niya, yun naman po pala eh. Sabi ko ngayon sa kanya, wala na tayong pag-uusapan. Hindi naman din ako galit sa iyo. Sabi ko na lang, kasi pag sinabi, papatawaran pa kami doon, di ibig sabihin, galit din ba ako? Yung mga ganun. So you should know how to cool down people. Kaysa humaba, sasabihin ko na lang na after 1 week, mag-usap ulit kami. Mas maganda. Ibig sabihin, hindi ko naman siya ipinagwawalang bahana. Gusto ko pa rin siya makausap. Pero after 1 week, hindi pwedeng siya mag-asawa na dapat asawa pag nag-away sa umaga, dapat bago mo magtabi ulit sa gabi sa kama, yung tutulog ulit, dapat ayos na si Mr. at saka si Mrs. Hindi nagtalikuran sa kama. Di ba ganon? Pero sa bahay yun. Pero sa office, iba. Ganon. Iba yung mga kliyente natin. Hindi naman natin kaano. Okay? So, oras. Okay, so it's high time to say goodbye again. I think tapos na yung ating take messages completely, wag babawasan, wag dadagdagan, be attentive, be a good listener. Ayan, use the caller's name. Ayan, o kaya nickname. Masarap pakinggan sa telepono pag tinatawag yung tinatawag na Camiel, yung magkaroon, Ann, o kaya Princess, o kaya Ses, Ken for Kenneth, sabi kanina ni Jose Carlo, JC daw, di ba masarap? Ako nga, Jonathan, ginawa na nilang Jonah eh, walang iya sila. Hindi na bagay sa akin. Jonah daw. O sige na nga, sir, nasa Bible po yan. Ganun-ganun na yung pang-ano. Ako ay si John. Ang tawag ng nanay ko sa akin, John. Pero di naman nila alam yun. Si John Lloyd. John Lloyd, paano naman? John Lloyd talaga, no? Mas maganda pakinggan, no? Kasi parang artista lang, eh. Diba? Si Mary Christine, pwede naman MC, o kaya Christine, mga ganyan. Diba? You get the first letter. Si Joy, Joy talaga yan. Si VJ, si Neris, si Ninia, ganyan. Okay, Angel na lang. Si Kim, dami natin, 50 tayo eh. Okay? Transfer call properly. Terminate call properly. Huling tanong. Sino ang huling magbababa ng telepono? Yan. Sige nga, on the chat box. Huwag kayo Si magulo ha. client, sir. Oh. Yan. Si client po. Very good. Si client daw. Sabi Nino. Si nagsasalita. Bautista po, Bautista. Miss Bautista. Yan. Okay. Si client. Oo. Kasi baka mamaya, mababaan mo yan, Janelle. Murahin ka. Nagsasalita pa ako, binaba. Bastos yun ah. Sabihan ka pang bastos, sir. Oo, wala ka naman sinabing bastos. Ano? Opo. Binaba mo lang naman. Ang laki pa ng kasalanan mo. Nakapatay ka na pala ng. Alright. Make sure to exercise telephone etiquette. Yung telephone etiquette, nandun yun sa communication. Okay? Thank you so much for joining with me this morning. And I hope to see you again, not next Saturday, next Saturday. Next. Okay. Thank you po, sir. Thank you, sir. God bless po. Thank you. Sir, God bless po. Mag-ingat Sige po, kayo ingat lagi. May Have klase a great day po. may klase kayo bukas, I learned NSTP. Sir, wala pa kami instructor. Oo, huwag kayo mag-alala. Mamaya bibigay ko sa inyo. Okay. Ay, Oo, totoo po. Sige po, eh, sir. oo. Sige Diba po, sabi sir. ko doon sa GC, relax muna kayo. Mamaya, Okay po. mapo-forward na sa akin ng NSTP department. Sige, Alright. sir. Babu. Thank you po, sir.
you, sir.